Naglalakbay ang mga bida malapit sa ilang mga windmill. Inakala ni Ash na ang mga ito ay malalaking electric fan. Kinurek siya ni Brock at ipinaliwanag na ang mga ito ay windmill na gumagawa ng kuryente para sa mga turbines. Nagpa siya ang mga bida na magpahinga muna, kaya inilabas ni Ash sina Totodile, Bulbasaur, Cyndaquil, at Chikorita. Agad na yumakap si Chikorita kay Ash. Gutom na ang Team Rocket at nakakita sila ng isang maliit na gusali. Pinuntahan nila ito, habang sinusundan naman sila ni Jigglypuff. Nakita ni Meowth na may lock ang pinto kaya sinubukan niya itong buksan gamit ang kanyang kuko. Nabali ang kuko niya kaya kinalmot niya ang lock na naging sanhi ng pagkakuryente ng Team Rocket pero bumukas naman ang pinto. Bagaman wala silang nahanap na kahit ano, bumaba ang Team Rocket sa hagdanan. Iminungkahi ni Brock ang isang picnic lunch kaya nagboluntaryo si Ash na maghanap ng panggatong. Dahil natutulog si Pikachu, si Chikorita na lang ang isinama ni Ash. Naglibot ang Team Rocket at nakakita ng isang Magnemite. Maya-maya pa ay marami pang Magnemite ang lumitaw at hinabol nito ang Team Rocket ng Thunderbolt. Hindi nakahanap ng panggatong sina Ash at Chikorita, pero nakakita sila ng maliit na gusali at pumasok sa loob. Biglang sumara ang pinto at hindi na ito mabuksan ni Ash dahil na-stuck ito. Sumigaw si Ash para humingi ng tulong na naging sanhi ng paggising ni Pikachu at pagtakbo nito palayo. Naisip ni na Brock at Misty na baka nasa panganib si Ash kaya nagpa siya silang sundan si Pikachu. Na-corner na ng mga Magnemite ang Team Rocket pero biglang umalis ang mga ito, kaya nakahinga sila ng maluwag. Narinig ni na Brock at Misty si Ash sa loob ng gusali at nakitang ayaw bumukas ng pinto. Naisip ni Brock na may kinalaman ng gusali sa mga windmill kaya naisip niyang tumawag sa kumpanya para ipabukas ng pinto. Itinuro ng Chikorita ang isang floor plan, kaya nakita ni Ash na pwede silang pumunta sa control room para buksan ang pinto. Biglang lumitaw ang mga Magnemite at hinabol sina Ash at Chikorita. Umaasa ang Team Rocket na may cafeteria sa loob, pero nang makita nila ang bubwit na kasama si Chikorita, nagpa siya silang nakawin na lang si Chikorita. Na-corner ni na Magnemite sina Ash at Chikorita. Gumamit ng Razor Leaf si Chikorita para pabagsakin sila, pero marami pang dumating. Gumamit ng Thunder ang isang Magneton laban kay Chikorita, pero nailigtas ito ni Ash sa tamang oras. Naisip ng Team Rocket na hayaan muna silang mag-ubusan ng lakas bago nakawin si Chikorita. Lumitaw si Jigglypuff, kaya agad na kinuha ni James ang microphone nito at ibinigay kay Jessie para ihagis palayo. Napunta ang microphone kay Ash at nakita niyang palapit si Jigglypuff, kaya agad silang tumakas sa butas na ginawa ng Magneton at bumaba sa hagdan. Kumanta si Jigglypuff kaya nakatulog ang mga Magnemite at Magneton, at ginuhitan niya ang kanilang mga mukha. Sinabi ni Brock kay Misty na matatagalan pa bago dumating ang magbubukas ng pinto. Nakita ng Team Rocket ang mga nakatulog na Magnemite at sinundan ang dinaanan ni Ash. Napadpad sina Ash sa mga vent pero bigla silang pinalibutan ng mga electrode na handa ng sumabog. Tumakas sina Ash at Chikorita habang ang mga electrode naman na humahabol sa kanila ay isa-isang sumasabog. Nakapasok sila sa isang silid pero naroon si Jigglypuff kaya agad na kinuha ni Chikorita ang microphone nito at hinihagis palayo. Nakakita si Ash ng isa pang hagdanan at nagpa siya silang bumaba doon. Nakuha ni Jigglypuff ang microphone pero nakasalubong nito ang Team Rocket. Muling inihagis ni Jessie ang mic palayo at nagpatuloy na sa paghahanap kay Ash. Nakuha ni Jigglypuff ang mic sa mga electrode at kinantahan niya ang mga ito. Pagpasok ng Team Rocket sa isang kwarto, nakatagpo nila ang isang galit na Electabuzz na security guard. Niloko ito ni Meowth sa pagsasabing sila ay mababait at ang tunay na trespasser ay sina Ash at Chikorita. Umalis ang Electabuzz para harapin sila habang nagplano naman ng Team Rocket na hulihin sina Electabuzz at Chikorita kapag pagod na ito. Dumating ang babaeng head of security para buksan ang pinto. Nag-flirt sa kanya si Brock pero hinila ni Misty ang tenga nito. Sinabi ng babae na nasa panganib si Ash dahil ang lahat ng Pokemon sa loob ay mga gwardya at aatakihin nito ang lahat ng trespasser. Nakasagupan ni na Ash ang Electabuzz na agad umatake. Gumamit si Electabuzz ng Thunder Punch, ngunit mabilis itong iniwasan ni Chikorita at gumanti ng Razor Leaf. Sinunog ni Electabuzz ang mga dahon gamit ang Thunderbolt at sinundan ito ng Swift na tumama kay Chikorita. Nagawa namang iwasan ni Chikorita ang Thunderbolt ni Electabuzz, tsaka siya gumamit ng Vine Whip na sinundan pa ng tackle. Akma sanang magtatakal muli si Chikorita, pero naunahan siya ni Electabuzz ng Thunder Punch. Nasalo ni Ash si Chikorita, pero pareho silang natumba sa lakas ng impact. Nang mabuksan ang pinto, inutusan ng Head of Security sina Misty at Brock na tulungan siyang mahanap ang kanilang kaibigan. Habang naglalaban sina Chikorita at Electabuzz, bigla silang ikinulong sa isang cage ng Team Rocket. Hindi tinatabla ng Razor Leaf o Thunderbolt ang kulungang iyon. Lumabas sina Misty, Brock, at ang Head of Security sa elevator, habang pumasok naman dito ang Team Rocket.
Lumingon pabalik si Misty at nakita niya si Ash na umakyat sa hagdan. Naabutan ni Ash ang Team Rocket sa labas. Inilabas ni na Jessie at James sina Arbok at Victreebel at gumamit ang mga ito ng Poison Sting at Razor Leaf. Inatake ni Victreebel si Ash ng Vine Whip at Razor Leaf habang pinuluputan naman ito ni Arbok. Nanunood si Chico Rita habang inaatake ni na Victreebel at Arbok si Ash. Sumigaw si Ash na gusto niyang mabawi si Chico Rita, kaya naman sumigaw si Chico Rita at nag-evolve bilang Bailiff. Dumating na sina Brock at nakita ang nangyayari. Gumamit ng Razor Leaf si Bailiff para sirain ang cage at palayain ang kanyang sarili at si Electabuzz. Gumamit ng Thunderbolt sina Pikachu at Electabuzz sa Team Rocket, habang pinalipad naman ni Bailiff ang Team Rocket gamit ang Vine Whip. Niyakap ni Ash si Bailiff sa sobrang tuwa sa pag-evolve nito. Pagkatapos, humingi ng paumanhin ng Head of Security kay Ash para sa mga gulong na idulot ni Electabuzz at ng iba pang Pokemon na kasama nito. Nag-flirt na naman si Brock sa Head of Security pero hinila siya ni Misty palayo. Biglang lumitaw si Jigglypuff at kumanta. Nakatulog silang lahat at nagrawingan ang kanilang mga mukha. Nagpasya sina Ash at ang kanyang mga kasama na magpahinga muna. Inilabas ni Ash ang lahat ng kanyang Pokemon at sinabihan silang magsasaya sila. Sa sobrang excited ni Bailiff ay naitumba niya si Ash. Pagkatapos nun ay pinaglaro ni Ash ng sarili niyang bersyon ng Fetch ang kanyang mga Pokemon. Inutusan niya si Noctowl na kunin ang patpat at ihulog ito sa ere. Tumalon ang mga Pokemon ni Ash pero walang nakatalo ng kasing taas ni Bailiff kaya ito ang nakakuha. Binati ni Ash si Bailiff pero muli siyang tinakal ni Bailiff papunta sa sapa. Nagalit si Ash at hininga ng paliwanag si Bailiff. Sinubukan ni na Brock at Misty na pakalmahin si Ash pero sinabi niya na ibabalik na lang si Bailiff sa loob ng kanyang Pokeball. Naniniwala si Brock na tinatakal ni Bailiff si Ash bilang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal pero inisip ni Misty na mukhang engot si Brock sa kanyang sinabi. Handa na ang sto ni Brock kaya kumuha na rin si Ash ng pagkain ng mga Pokemon, pero hinarangan ni Totodile ang kanyang daan. Nagising si Bailiff at nagmadaling tumakbo papunta kay Ash, pero huminto siya sandali para mag-isip. Naisip ni Bailiff na kapag tumakbo siya at tinakal si Ash, matatapon ang sto sa katawan nito at papagalitan na naman siya nito. Nagpa siya si Bailiff na maglakad na lang ng mahinahon, pero sinigawan pa rin siya ni Ash na huwag magtakal. Nagpatuloy sa paglalakad si Bailiff pero muling sumigaw si Ash na lumayo ito at huwag siyang lalapitan. Labis na nasaktan ang damdamin ni Bailiff. Nakapila na ang lahat ng Pokemon para kumain pero nawawala si Bailiff. Nagpunta si Bailiff sa ilog at sumipa ng bato sa tubig habang inaalala ang pagsigaw sa kanya ni Ash. Muling nagtapo ng bato si Bailiff at hindi sinasadyang natamaan niya ang taguan ng 6 na Beedrill. Hinabol ng mga Beedrill si Bailiff at nahulog ito sa ilog. Samantala, hinahanap pa rin ni na Ash si Bailiff. Hindi maintindihan ni Ash kung bakit tumakas si Bailiff. Sinabi ni Misty na sinabihan itong lumayo ni Ash, kaya yun nga ang ginawa ni Bailiff. Sinabi naman ni Brock na kung si Bailiff ay parang isang babaeng umiibig, hindi uubra ang lohikal na paliwanag. Gayunpaman, may naamoy si Pikachu, kaya sinundan ito ni na Ash, Misty, at Brock. Nanunood naman ang Team Rocket mula sa likod ng mga bush. Walang ideya sina Jessie, James, at Meowth sa nangyayari, pero may plano si Jessie at sinabihan ng dalawa na sumunod sa kanya. Habang naglalakad ang isang matandang babae kasama ang kanyang Machoke sa isang daan, napansin nila si Bailiff sa gilid ng ilog. Nahanap naman ni Pikachu ang bahagi ng ilog kung saan nahulog si Bailiff. Nagpatuloy sina Ash sa paglalakad sa gilid ng ilog at sinisisi ni Ash ang kanyang sarili sa pag-alis ni Bailiff. Samantala, nagising si Bailiff na may kumot at nasa tapat ng apoy. Dumating ang matanda at ang Machoke at binigyan siya ng mainit na stew. Masaya itong kinain ni Bailiff at nag-alok ang matanda na tutulungan siyang mahanap ang kanyang trainer, pero ayaw makita ni Bailiff si Ash. Sinabi ng matanda na mas mabuting manatili muna si Bailiff sa kanila. Pagkatapos, may sumilip mula sa sulok na isang Blossom at isang Skiplum, at sinabihan ito ng matanda na huwag matakot at ipakilala ang kanilang mga sarili kay Bailiff. Ilang oras nang naghahanap sina Ash. Itinuro ni Togepi ang isang bahay sa taas ng burol kung saan maaaring naroon si Bailiff. Nagpunta sila roon at kumatok, at narinig nila si Bailiff sa likod ng bahay. Nagmadali si Ash papunta kay Bailiff pero tinakal siya ni Skiplum. Pinagalitan ni Skiplum si Ash at doon na naintindihan ni Ash na hindi siya dapat tumapak sa mga bulaklak. Ipinaliwanag ni na Ash sa matanda ang nangyari at sinabing Pokemon niya si Bailiff. Nilapitan ni Ash si Bailiff pero lumayo ito. Puno ng pagsisisi na humingi ng paumanhin si Ash sa pagsigaw rito, inaming hindi niya dapat iyon ginawa at nangakong magiging mabait na sa susunod, pero tinabig lang ni Bailiff ang kanyang kamay at hindi tinanggap ang kanyang paumanhin. Nagtsaa muna ang grupo kasama ang matanda, at nang makita nila kung gaano kasaya ang mga Pokemon sa hardin, nagkaroon ng ideya si Ash.
Sinubukan ni Ash na magustuhan siyang muli ni Bailiff sa pamamagitan ng pagpapanggap na mahilig siya sa gardening, pero nabigo ang plano dahil naglakad lang palayo si Bailiff habang karga ang ski plume. Sinubukan itong habulin ni Ash, pero humarang si Togepi kaya bumagsak siya patalikod. Nagpayo si Brock kay Ash na huwag niyang habulin si Bailiff dahil lalo lamang itong lalayo, katulad ng dapat gawin sa mga babae, sa halip na ikaw ang humahabol, dapat sila ang lumalapit. Sinabi ni Misty na interesante ang payong iyon at dapat itong sundin ni Brock na naging sanhi ng pagka-depress ni Brock. Sinubukan ni Ash na bigyan ng prutas si Bailiff pero nabigo rin ito, kaya napatanong si Brock kung mali ba ang kanyang mga teorya tungkol sa mga babae. Hindi na nagtaka si Misty dahil kailanman ay hindi pa gumana ang mga diskarte ni Brock. Sinabihan ng matanda si Ash na maging masaya dahil kung hindi ay malulungkot din ang iba niyang Pokemon. Ipinaliwanag niya na kung ang isang bulaklak ay tinatrato ng may pagmamahal at pag-aalaga, mararamdaman nito yon at lalaki ito ng maayos, at ganoon din sa mga Pokemon. Sumagot si Ash na mahalaga sa kanya ang bawat isa sa kanyang mga Pokemon at gusto niyang maging masaya sila. Sinabi ng matanda, mararamdaman din yun ni Bailiff sa lalong madaling panahon. Samantala, nanunood ang Team Rocket mula sa isang puno. Sinabi ni James na kung mananakaw nila ang mga Pokemon ng matanda, pwede na silang mag-retire bilang mga magnanakaw dahil magpapalaki na lang sila ng mga pananim. Hindi pumayag ang dalawa at sinabi na simulan na nila ang pagnanakaw. Isang Mecha Bailiff ang lumapit sa hardin. Binigkas ng Team Rocket ang kanilang moto, at pagkatapos nun ay ninakaw na nila ang mga Pokemon. Sinubukan nilang tapakan ng matanda pero nailigtas ito ng kanyang macho. Tumakas ang Mecha Bailiff pero hinabol ito ni Ash. Tumalon si Ash sa Mecha Bailiff at sinubukan siyang pagpagin ni Meowth pero hindi ito nagtagumpay. Binangga ni Ash ang salamin na nagkukulong sa mga Pokemon para basagin at ginawa rin ito ng ibang mga Pokemon. Napagtanto ni Bailiff na mahalaga pala siya kay Ash dahil nakikita niyang nagsusumikap itong iligtas sila kahit nasasaktan na ang sarili, kaya naman binangga rin niya ang salamin. Matapos ang ilang atake, lumuwag ang mga tornilyo ng kulungan at natanggal ito. Malaya na ang mga Pokemon pero kailangan pa nilang harapin ang Mecha Bailiff. Binutis ni Bailiff ang mecha ng Razor Leaf at kinoryente naman ito ni Pikachu ng Thunderbolt, kaya tumigil ito sa paggana. Tumalon pababa ng mecha si Ash at ang mga Pokemon, at pumunta sa kanilang mga kasama. Sinubukan ng Team Rocket na gumamit ng Vine Whip, pero pinutol ito ni Bailiff gamit ang Razor Leaf, habang gumamit naman si Pikachu ng Thunderbolt para paliparin sila. Pagbalik sa hardin, nagpaalam na sina Ash sa matanda. Muling humingi ng paumanhin si Ash kay Bailiff at sinabing maaari na siyang itakal nito anumang oras na gustuhin nito. Mukhang humihingi rin ng paumanhin si Bailiff sa pananakit niya kay Ash kanina, at nagpapakita na siya ngayon ng self-control. Natuwa si Ash, pero biglang itinaas ni Bailiff ang kanyang mga binti at itinumba si Ash dahil natutunan na niya ang body slam. Nakita ni Ash na mabilis matuto si Bailiff.